Iginagalang ng Kamara ang desisyon ng kataas-taasang hukuman na naggigiit sa unang naging pagtindig o desisyon nito sa Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte noong nakaraang taon. Samantala, handa rin umano ang Kamara na pag-usapan kung ano ang dapat baguhin at isaayos sa Rules of Impeachment na nakasalig sa desisyon ng Korte Suprema. Si Bel Custodio sa sentro ng balita. Matapos ang pagbasura ng Korte Suprema sa motion for reconsideration kaugnay ng Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte, sinabi ni House Speaker Faustino Bogie D. III na kinikilala ng mga kinatawan ang desisyon ng Korte Suprema. Aniya, ang impeachment ay isang prosesong malinaw na idinakda ng konstitusyon at may tiyak na pamantayan. Ayon sa House Speaker, mahalaga ang pag-iingat sa proseso ng impeachment dahil isa itong pananagutang kaakibat ng mandato na ipinagkatiwala sa kanila ng sambayan ng Pilipino. Sang-ayon dito si Senior Deputy Speaker Ferdinand Hernandez, iginagalang aniya ng Kamara ang desisyon ng Korte Suprema bilang kapantay na sangay ng pamahalaan. Nananatili aniyang ginagabayan ng konstitusyon ang Kamara at patuloy na isinusulong ng mga mambabatas ang demokratikong prinsipyo, paggalang sa institusyon at rule of law. Ayon naman kay Committee on Good Government and Public Accountability Chairperson at Justice Committee Member Joel Chua, handa siyang makipagpulong para talakayin kung ano ang dapat baguhin at isaayos ang rule on impeachment, alinsunod sa desisyon ng Supreme Court. Tatanggap din aniya sila ng mungkahi at pananaw mula sa mga complainants. Posible rin na magkaroon ng mga pagbabago sa komposisyon ng House Prosecution Team. Bagamat hindi sumasang-ayon si Representative Chua sa desisyon ng Korte Suprema, aniya, rerespetuhin na susundin nila ito. Igagalang at ipagtatanggol nila ang sistema na nakabatay sa rule of law. Handa naman ang Makabayan Bloc na muling ihain ng impeachment complaint laban kay Vice President Duterte, matapos ibasura ng Korte Suprema ang motion for reconsideration ng Kamara. Sa inilabas sa statement ni ACT Teachers Party List Representative Antonio Tinio, Gabriela Women's Party List Representative Sara Jane Elago at Kabataan Representative Renny Co, sinabi na sa pinal na desisyon ng Korte Suprema, epektibong pinawalang bisa ang tinatawag na fast-track mode ng impeachment na sinubukang ipatupad ng liderato ng Kamara laban sa Vice Presidente. Sa kabila ng nasabing desisyon, naninindigan ang Makabayan Bloc na nananatiling valid at mabigat ang mga isyong inilahad sa impeachment complaint laban sa ikalawang Pangulo. Vel Custodio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.